Ang nag-umpisa kasi talaga si Simbag, yung Simbag sa pag-asenso. As an institutional ano. Tapos when we were talking about and discussing about the brand, sabi namin, hindi, Simbag is ano eh, di ba? It's a one word, Simbag. Response to progress. So pag naghahanap ka ng traceable product, andyan si Simbag. So, we become an answer. Oo, response. May 3 institutions right now. Ang tinatawag namin sila na SCDP, Mutually Supporting Institutions. Yung isa ay si Microfinance. Tapos nung nakita na kailangan marami pang risk na kailangang i-manage yung isang microfinance borrower, so sinet up si Microfinance Mutual Benefit Association. Siya naman yung sa insurance for life. And then, here comes kami, the multipurpose cooperative ng SCDP MPC, which takes care of the enterprises naman ng mga microfinance clients. So, lahat naman ng related to business, scaling up ng mga micro-enterprises sa community, and connecting those products to the market. Yun naman yung naging role ni MPC. So, may kanya-kanyang competencies and mission talaga. Dito kasi, yung pag-i-scale up, napakahirap, di ba? Parang it takes the entire community to raise or scale up a micro-entrepreneur. So, sa ngayon po, may 100 kami na suppliers, for example, dito sa store. Of those 100, ang ini-scale up namin sa ngayon ay 10 to 20. Yun yung pang-export level na. So, yun dati, ang tina-target lang ng mga nanay namin ay talipapa, mga markets, mga terminal. Pero you would be amazed, may mga, sa ngayon, meron na silang permits from the LGU, may mga BIR na yan, yung iba, may FDA na. So, ganun na. And in fact, for 10 or 12 of them, nasa LCC. So, ang mga members po namin ay mga staff ng SEDP, ng Simbag, may clergy, and may mga farmers, and Simbag microfinance members na din kaming members. It's our mission talaga. It did not specifically say na dapat ang i-assist naming entrepreneurs ay members ng co-op. Ang sinasabi ay, ang i-assist naming micro-entrepreneurs ay yung mga ina-assist sa ngayon ng SCDP Microfinance. Si SCDP MPC po, we are part of the Multi-Sectoral Governance Council ng Legazpi City. And nasa din po kami, yung mga CSOs, may organization ang Legazpi. They are trying very hard to make the system work for entrepreneurs, for micro-entrepreneurs. Ang unang-unang po talaga nila is with the economic empowerment kasi is they can now have resources para mas secure yung mga bahay nila. And that is what has happened. In all of our entrepreneurs na sinuportahan, talagang kasama po talaga yun yung pag-aayos ng production facility nila. Kasi kawawa naman, di ba? Nag-invest, umutang, tapos nag-invest, and then mawawala lang. So talaga ngayon po, pag napuntahan mo mga production area nila, magtataka ka. Yung parang, hindi ko to ini-expect. Si mga na-transform na mga kababae. Ang iba nga sa kanila, nung unang-unang, like, siguro we started with the enterprise hatchery talaga, parang 8 to 10 years back, ago. Hindi mo maririnig magsalita, yung mga boses ang liliit. Pero ngayon, talagang kinukuha na sila na maging mentor din. Yung mga dating mini-mentor namin, ngayon sila na yung mentors. Tapos talagang pag nagsalita, yung confidence andon. And syempre, I think yung biggest talaga sa kanila is yung empowered sila. Yung resources, na may control na sila. Dati, talagang ang nila is makadagdag lang ng pera na panggasto sa mga bata, sa family. Pero ngayon, they're now acquiring resources. Ay, ma'am, nakabili ako ng lupa, mga ganito. Ay, ma'am, ito po yung plano ko. So, talagang na-emancipate sila from that role na passive, lang, di ba? Yung reproductive role lang bilang mother, Ngayon talagang economically empowered. Like for yung mga basket weavers namin, these are from Sorsogon, Bacon, Sorsogon, siguro mga 50 women. Pero yung nanay namin na SCDP client for more than 10 to 15 years na, sila yung laging namin.
Kasi yung apat na inaano nga na pagkamahigos, which is pagiging masipag, yung pagsarig sa Diyos, no, yung faith, and then yung unity nila, and discipline, yung disiplina, andun sa mga nanay neto na matagal lang naging member ng SEDP. So, these are the weavers from Sorsogon. And then, ngayon, yung mga weavers naman namin from Bakakay, na talagang dati mga banig lang ang ginagawa nila kasi easier nga. So, tinutulungan namin sila yung value adding na for less effort on your part, mas kikita sila ng marami, ng malaki. I think it's the commitment talaga na hindi talaga namin binibitawan. So, lalo na nung nagka-pandemic, di ba? Case in point namin ni St. Lagi, nung pandemic na wala silang mamarketan, na nabulok yung mga pili, no, for some of them kasi talagang hindi makabiyahe. Pero yung SEDP has been there for them. So, yung may mga dapat na, like, kung loan facility man yan na dapat binayaran nila, hindi kami talaga naningil and hindi rin kami nag-lay off ng mga empleyado. So, I think that has helped na yung commitment ng mga staff is there, yung passion to really help the communities, help the nanays. Kahit nung nag-uumpisa pa lang kami, meron kaming yung, actually in partnership din with DTI, yung business continuity plan. So, kung ito yung bahay nyo at ito yung negosyo, what can possibly go wrong, no? Kung mga disasters. So, isa din po yun sa tinitingnan na talaga namin. Kaya na-inspire kami dun sa Pili Hub kasi nga, pag bumabagyo, nawawalan sila talaga ng mga pili. Whereas kung merong Pili Hub na nakaka-store ng pili, nakita mo naman yung facility, di ba? Hindi yun, kahit bumagyo, medyo safe na. So, isa din po yun. And lalo na hindi lang kasi bagyo Kung halimbawa, nagkakawalaan, off-season ng pili, meron si Pili Hub na pang-provide sa kanila so that they can continue producing. Isa din po yun. It's not to compete with them, but to provide them. Kung sa traders, it's transactional. Pero kami talaga, it's building relationship. Kasi kahit yung nakwento siguro ni Rem, pati yung mga planting material, di ba? Nabibigyan namin sila ng mga how do you manage, no? Kung meron ng pili, paano pagtanim, may nursery. So yun, ang tinitingnan pa nga namin, baka in the future is, pati yung mga tissue laboratories, meron na din kami, di ba? Parang doon na papunta talaga yung initiative namin. And then hanggang market. Yung part ng process ay, magdadala sila ng mga product kung meron man. And then from that, titingnan na, ito yung may mga potential. And then pag nakita yung product na may potential, pupuntahan na si bahay. Titingnan talaga, talaga bang nasa nature niya ba yung good manufacturing practices nga, na malinis, open to changes, may area siya na, yung mga ganun po, talagang on-site. I think like for one nanay from Balatan, it took us 8 years. Siya yung farmer na kontento na sa tindahan lang, meron siya. Na talagang most of the women micro-entrepreneurs ng SEDP Microfinance, ganon. Kasi pinakamadali, di ba? Buy and sell. Bili ako ngayon, benta ko bukas. Pero yun, si Merlin kasi nakitaan ni Sint ng, may turmeric pala siya. Hindi nga nila alam na si turmeric pwede pa ma-process. So yun, tinuruan ni Sint ng ganong na pwede. So nag-deliver na sa amin. Pero hindi siya doon nag-start. Nag-start siya from Hainanese kasi may isang nakapagsabi. Pero walang market pa noon. So ngayon, ang dami na naming natutunan talaga. Start from where the market is, what its needs are, and then go back, di ba? Parang i-realign mo na yung lahat ng mga mo, cooking, harvesting, processing, planting, dun sa requirement na yon. Kaya dun na din. From ideation hanggang product development to marketing, kami talaga yun. Like, there's the Simbag logo. And then, pero, we are very honest na linalagay namin who is the manufacturer. So, pwedeng they make this for Simbag and then they have their own pa rin? Yes. Actually, we start with their own brand. Okay. Para nga, di ba, they build their confidence and then their network. Pero sa amin kasi, mas mabilis ma-market. Kesa kung 50 sila na iba-iba yung brand. Kaya even like si peanut butter, ang next niya na po is ilolocalize na
yung sourcing talaga ng peanuts. And yung sa banana chips naman, galing na talaga sa balatan. Yun, yung mga chips na mga snacks, cassava, banana, taro, and then we have the nuts, yung pili nuts, yung dehydrated and yung roasted. And then the cacao, eto talagang, ano yan eh, kulang, isang ano na lang for our Japanese market. Si cacao tablea, dark chocolate, with pili din yon. And then we have the spread, coco jam, we have the, parang equivalent ni Nutella, na, pero dark chocolate spread siya. At, di ba, it's an ocean of ano there eh. Pero if we want to be authentic and true to our identity as Bicol product, no? Pag Bicol, it's warm, it's authentic, it's traceable, it's a social enterprise. Yun kami.